Mabilis kong pinaandar ang sasakyan. Mabilis din ang hininga ni Corain at napaparanoid na at baka habulin kami ng mga fans at pagbabatuhin. Mga walang hiya, aan niya habang tumitingin sa likuran. Diretso ang paandar ko. Mabilis din ang tibok ng puso ko. Ngayong nasabuyan ako ng ice cream, pakiramdam ko, kaya nilang gumawa pa ng mas malala pa doon. Panay ang liko ko para ilagan ang mga sasakyan nang nagring ang cellphone ko. Mabilis iyon na kinuha ni Corain. Sinulyapan ko siya pero hindi ko maiwan ang kalsada. Sino yan, Corain? Natataranta kong tanong. Hello, Wade. Bungad niya. Napasulyap ulit ako. Si Corain to. We just got harassed by your fans. Muntik ko nang maibanggay yung sasakyan. Wala akong planong sabihin yon kay Wade dahil alam kong magwawala yon. Corain! Sigaw ko pero wala akong nagagawa. Inilayo niya ang sarili niya sa akin para may pagpatuloy ang pakikipag-usap kay Wade. Tinapunan si Rina ng ice cream. Yes, umalis siya ng bahay. Kinagat ko na lang ang labi ko. Isa rin yan sa dahilan kung bakit ayaw kong sabihin to kay Wade. Damn! Kinuha din ni Corain ang cellphone niya. It's all over the internet. Kakaalis nga lang namin ng mall. Okay, here she is. Inilahad niya sa akin ang cellphone ko habang ang isang kamay niya naman ay malikot na tinitignan ng Facebook niya. Marahan kong kinuha ang cellphone ko. Nanuyo ang lalamunan ko. Patay ako kay Wade. Gosh, yung picture natin tinatapunan ng ice cream. Nag-trend agad. The power of fame nga naman. Hello? Nilagay ko ang cellphone ko sa tainga. Papaliko na kami papunta sa village namin. Napabuntong hininga ako. Natakasan ko ang fans niya. Ba't ka umalis ng bahay, Rina? Mariin at seryoso ang tono ng boses niya. Kasi pinagalitan ako. I want to take a break. Listen, gusto kong sa bahay ka lang. Huwag kang lalabas hanggat di ko sinasabi. Hanggat hindi kita pinupuntahan. Oh, okay. Natahimik siya ng ilang sandali. Narinig kong suminghap siya. Dami stupid fans. Dinig ko ang frustration sa boses niya. Hindi naman nila kasalanan. Wala silang alam, Wade. Nanginig ang boses ko. Hindi ako makapaniwalang pinagtanggol ko ang fans niya. Shan, anda fans ha? Huwag kang lumabas ulit ng bahay nyo. Nasaan ka na? Tanong niya. Papasok ng village. Malapit na sa bahay. Sagot ko. You stay there. Hindi ko nahihintayin si Mr. Manzano at ang buong bandang makabalik bukas. I'll call you later, Rina. Promise me, hindi ka lalabas. Promise. Pero wait, hindi ba dapat antayin mo sina Zack, sina Mr. Manzano? I called them, Rina. Alam na nila ang tungkol sa preskon. Bukas pa yung usapan. But what's the point? I need it now. Oh, okay. Nipark ko agad ang sasakyan namin. Tinignan ko si Corain na panay ang titig sa mga pictures namin sa internet. Nang ibinaba ko na ang cellphone ko, ay agad kong kinalas ang seatbelt at lumabas ng sasakyan. Corain, come on, labas na. Punta tayo sa kwarto. Sigaw ko sa nakatunganga pa ring si Corain. Look, Rina, may mga kakampi ka. Lumabas siya at ipinakita sa akin ang cellphone niya. Sa tabi ng mga pagmumura at mga pambabash ng fans,
may ibang nagko-comment ng matino. Hindi ba noon pa man, kinaklaro na ni Wade na wala silang relasyon noon pa? Hindi kaya totoo yon? And this is his true girl? Finally, nakabalik na galing ibang bansa. Hindi naman si Rina yung naglalandi sa picture Si Wade naman. He initiated. So why are we attacking her? Wade cheated? Hindi ba noon pa man, sinabi niyang wala silang relasyon ni Sean? Bahagyang gumaan ang pakiramdam ko nang nakitang may mga tao din palang ganito. Yung hindi pinangungunahan ng galit nila. Mabilis kong hinila si Corinne papuntang sala. Ganon pa rin ang bahay. Mukhang nandoon pa rin ang buong pamilya ko sa dining room. Rina. Narinig ko ang isang pamilyar na boses galing sa likuran. Bumaling ako sa nagsalita at nabigla nang nakitang nakapamulsa si Liam at nakatayo sa likod ng sofang inuupuan ni Corinne. I'm sorry about what happened. Nakita ko ang guilt at lungkot sa kanyang mukha. It's not your fault. Ako dapat ang mag-sorry. You're right. Pinaasa kita unconsciously. I'm sorry. Nilapitan ko siya habang pinapanood kami ni Corinne. Hinaplos ko ang braso niya. Tinignan ni Liam ang kami kong nakahaplos sa kanyang braso at nakita ko palalo ang lungkot sa mga mata niya. Yes, it's all my fault. Pero gaya ng sabi ni Wade, may masasaktan sa mga desisyon namin. Marami. Mga fans, mga taong malapit sa amin, mga nagmamahal sa amin, maging ang pamilya ko. Yumuko na lang ako at tinalikuran si Liam. But nothing will change my mind. I won't make that same mistake again. I won't leave him again. Binuksan ni Corinne ang TV at agad bumungad sa amin ang special news tungkol sa iskandalong kinasasangkutan ng pinakasikat na artist for the past 3 years. Bukas pa makakauwi ang tatlo sa bandang going south, kasama ang manager nilang si Mr. Manzano. Ulat ng reporter. Ang ipinapakita naman sa TV ay ang mga flash na kamera at isang pinto ang dinumog ng media. Paparating na si Wade Ribas para sa presko na dapat ay bukas pa. Itinuro ni Corinne ang pintuan. Nanliit ang mga mata ko at nakitang paparating na si Wade. Papasok na siya sa silid na iyon. Maingay at halos nagkakagulo sa pag-uunahan ng mga photographers nang nagpakita na si Wade. Diretso ang lakad niya sa isang presidential table. Pinapalibutan siya ng mabibigat na tao. Kinuha agad ni Wade yung microphone. Kahit wala pang nagsasalita o nagtatanong na reporter. May ibinulong sa kanya ang isang babaeng professional at mukhang isa niya pang manager bago siya hinayaang magsalita. Tumango si Wade at tumingin sa mga reporter na nag-aabang. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ko na rin hihintayin na magtanong kayo. I know what you want. You want the truth. Then, I'll give you the truth. Bahagyang nagkagulo ang mga reporters. Kahit sa background ng kameraman ng istasyong ito, ay may naririnig akong bulong-bulungan. Gusto nilang makalapit pa kay Wade para maging mas klaro yung sasabihin niya. 4 years ago, I met this girl, Rina Carmela Elizalde, mayaman. We all know that. May-ari yung pamilya niya ng isang napakalaking kumpanyang nag-aangkat ng barko-barkong hardware and construction materials. And I'm just a simple boy from the province. Panay ang click ng mga kamera. Sanay na siguro si Wade sa mga flash. Hindi siya natitinag sa bawat flash ng kamera eh. Tinitigan niya ang audience na ngayon ay sobrang tahimik na. Matayog ang pangarap ko. Gusto kong graduate sa magandang paaralan, maka-achieve ng loud, at pumasok sa isang sikat na banda. Kaya nang nakapasok ako sa pinapasukan niyang university,
Sinabihan ako ng kaibigan ko. Makipaglapit ako sa kanya, makipagkaibigan, para makapasok naman ako sa banda ng kuya niya. Tumunga nga ako sa TV. Naaalala ko simula nung umpisa. Naaalala ko lahat. Nung una naming pagkakakilala. Siyempre, hindi ko naman siya kilala. Gusto kong subukan para lang makapasok sa banda. I was so desperate. Pero hinarangan ako ng kuya niya. I got so mad. Hindi ko pa nga nasisimulan, may humaharang na sa akin. Suminghap siya. I tried to avoid her, but I just couldn't resist her innocent charms. Dito pa lang, nahihirapan na akong huminga. Pinaawang ko ang bibig ko para naman mas makahinga pa ako. Titig na titig ako sa TV. Ganon rin naman si Corinne sa kabilang sofa. Unti-unti akong umupo sa sofa. Yes, naging magkaibigan kami. I was hard on her. I even bullied her. Kasi ayaw ko sa kanya. Kasi masyadong mayabang. Yes, true. May masamang balak ako. Pero hindi ko naman ginawa. Napasok ako sa banda ng kuya niya. I enjoyed it. And she was there. She was always there watching me. I hated it. And I love it. Magulo ako kasi magulo din ang utak ko. Hindi ko alam na unti-unti na pala akong nahuhumaling sa kanya. Buong akala ko, ako yung may plano. Ako yung may bitag para sa kanya. But no, it was her trap. Nanginig ang labi kong nakaawang. Nararamdaman ko na ang panunuyo ng lalamunan ko. Isang araw, umamin siya sa akin gusto niya ako. Hindi naman sa nagmamayabang ako. But it wasn't the first time na may umamin sa akin. I've been with girls, and I've heard them say the same thing. Ngunit siya yung umamin na nanginig din ako. I couldn't believe it. Hindi niya ba nakikita? Mayaman siya. I'm just nothing. Mahuhusgahan ako sa oras na magiging kami. Her brothers will be furious, I'm sure. Pero kahit kailan, di niya pinaramdam sa akin yon. Para bang walang barriers, walang mayaman, walang mahirap. Tumigil si Wade. Doon ko na-realize na hindi lang yung nalalaman ko ang barado. He was trying so hard to breathe normal ito. Namuo ang mga luha ko sa gilid ng mga mata. Blurry na ang TV para sa akin, pero patuloy akong nanonood at nakinig. Dinala ko siya sa province namin, sa Alegria. She was really simple. Hindi siya nagreklamo nang pinasakay ko siya sa kalabaw namin. Humalakak siya. Hindi siya nagreklamo sa putik. Hindi siya nagreklamo sa maliit naming bahay. Walang reklamo sa tricycle. Walang reklamo sa lahat. And like I said, mayaman siya. Hindi siya sanay sa mga ganon. That's why she's really weird for me. Tumulo na ang luha ko pero hindi ako humikbi. Nanikip na lang ang dibdib ko para bang na-stuck ang lahat ng ihikbi ko sa lalamunan ko. Nai-inlove na pala ako sa kanya. I can imagine a future with her kahit mahirap pa noon. Wala pa akong ibubuga. Wala pa akong sariling pira. Wala pa akong maipagmamayabang. Paano ko siya bubuhayin? Hindi naman ako mayaman. Hindi rin ako papayag na mag-aabang na lang ako sa mga magulang niya para sa aming dalawa. Yes po, iyon agad yung inisip ko. True, I know. Deep inside her, she's just a little girl. Hindi niya yun iniisip. Hindi siya ganon kalalim mag-isip tungkol sa amin. Kaya naman nang nalaman niya yung tungkol sa plano kong gamitin siya para lang makapasok sa banda ng kuya niya, she left me. Natigilan siya. She left me for her dreams. Ang sakit. I thought it was my trap, but it was hers. Alam mo yung feeling na siya yung unang umamin, pero ikaw yung naiwan?
Siya yung may mababang pride na agad umamin, pero ikaw na matayog ang pride, ikaw rin yung hindi makamove on? Hindi ko alam na makakaluha pala ako ng ganito. Tuloy-tuloy na parang gripo ang luha kong tumulo sa mga mata. Ikaw yung dapat nang iwan, kasi siya naman yung nag-alok ng puso niya. Ikaw yung may karapatang umayaw o umuo, pero lang yung buhay. Ikaw pa yung nagmamakaawa. No, it wasn't her fault. It was my fault. Ako yung may masamang plano nung una, but I was too bitter. Gusto kong isiping kasalanan niya, pero kalaunan, natalo ako ng puso ko. Napasok ako sa going south. Nag-ipon ng pera para sundan siya sa France at nakitang may iba siyang kasama. Bumalik yung pagkamuhi ko. Damn her. Ang sabi niya sa akin, ako ang mahal niya, pero ang bilis naman yata. 17 months pa lang ang nakakalipas ah. Mabilis ba yon? O talagang mabagal lang ang pag-move on ko? Nakita ko sa gilid ng mga mata ko si Rosin at Kuya Dashel na nakatayo at nanonood na rin ng Friscon. Nagbalik siya. Magulo na naman ang utak ko. I was torn between revenge and making her fall so hard for me, so she'll never leave again. Dumapo ang palad ko sa bibig kong nakaawang. Hindi ko na kaayang pigilan ng bawat paghabol ko ng hininga. Gusto kong maghiganti, pero isang sabi niya lang sa akin na mahal niya pa rin ako. Lusaw na agad ang loob ko. Nakalimutan ko yung paghihirap ko sa loob ng 4 na taon. Wait, it's another trap. You know her. Siya yung mababa ang parit sa una, pero sa huli siya yung mang-iiwan. Ang lakas ng loob talaga ng babaeng to. Kaya pa ulitin yung ginawa niya noon. Got so mad at her. Pero nung nasaktan ko na siya, halos magkabaliw-baliw na ako para lang mapatawad niya. No, hindi ako kailanman nakawala sa bitag niya. Simula nung nalunod ako, hindi na ako nakaahon ulit. Pared ko na lang ang nagbibigay ng lakas sa akin. Kaya imbis na magpakalunod akong mag-isa, na-realize kong hindi bagay ang revenge. Lunod na ako. Dapat malunod din siya. So I made her fall so hard for me that she'll never leave. Tumahimik siya. Maingay naman akong humagulgol. Naramdaman ko ang kamay ni Corin sa likod ko. Pinagmasdan ko siya at nakita kong umiiyak na rin siya at natatawa. Umiling ako at mas lalo pang umiyak. Kung itatanong niyo kung may relasyon ba kaming dalawa ni Sean, sabihin niyo sa akin kung may panahon pa ba akong makipagrelasyon sa iba. Rina didn't give my heart a chance to love again or to love another. Umiling si Wade. Kung inisip niyo kung bakit kayo naniwalang may relasyon kami ni Sean, then I don't know. I've been denying it ever since. Though I wanted Rina to get jealous noon. I made her believe that it was true. Pero sa fans, I denied it noon pa man. Sana ganon din ang gawin ni Sean, kasi alam niya ang totoo. And to all who are asking about my tats, Rina po ang ibig sabihin nito. Hindi ko ito sinasagot sa press noon, dahil ayaw kong malaman ni Rina na patay pa rin ako sa kanya, pagkatapos ng 4 na taon. Humugot siya ng malalim na hininga. Now, this life won't make her leave me again. Patapos na po ang kontrata ko sa Moon Records next month. Ang kontrata ko naman sa managers ko ay patapos na rin. Yung huling album na ni-record ko, that will probably be my last. I will quit show business. Maingay ang media sa background. Nagkagulo. Tumangulong ang dalawang katabi ni Wade. Nalaglagan na ako ng tanga. What? Hell quit? Narinig ko si Noah sa likod ni Corinne. Pumasok ako sa going south dahil passion at pangarap kong kumanta. Pumasok din ako para magkapira ako at maabot ko siya. Kaya kong magpatuloy para sa fashion at pangarap ko dahil nandito na siya.
Pero hindi ko po nagustuhan ang reaksyon ng fans. I didn't like the way you treated her. I'm sorry, Rina. Sorry din po sa pamilya niya, Mr. and Mrs. Elizalde, sa tatlo niyang kapatid, kay Corinne, sa managers ko, sa manager ng Going South, kay Zach, Austin, at Adam, sa pamilya ko lahat ng mga nasaktan at masasaktan sa desisyon ko. Sorry. At sa fans, salamat sa suportang ibinigay nyo sa akin for the first years. Sana suportahan nyo rin ako ngayon. Cause if I were to choose, if I stay with Rina or Bayor with Rivas, I'll choose to stay with her. Cause I'm not with Rivas without her. Thank you. Pumihit si Wid at diritsong umalis sa silid. Sumunod din ang dalawang importanteng tao sa kanya. Natulala na lang ako habang narinig kong nagsisinghapan sa likuran ko. Ang buong pamilya kong nanonood din pala.